po yung family ko, no? At lima po kami. Ayan. So, panganay ko po is yung babae at yung pangalawa ko po is lalaki at yung bunso ko. So, yung pangalawa at saka bunso ko po is magkasunod lang yan. Nanganak po ako ng 2022 doon sa pangalawa ko at 2024 naman sa pangatlo ko, 'di ba? O 'di ba? Talagang sinundan ka agad. Kaya ayun po, i-share ko lang po kung paano ko po nakilala si I Am Worldwide, no? So, dahil po sa aking angel mentor na si Rosabel Cabico po. So, nun po, nung una, nakikita ko na po siyang nagne-networking pero hindi ko po masyadong pinapansin. So, dahil nga po magka-church kami, na-open ko one time sa kanya na ako po ay nahihilo, nagkakapasa-pasa ako sa katawan, ganyan-ganyan. So, ayun, sabi niya, ba't ayaw mong i-share yung, ba't ayaw mong i-try yung barley? Sabing ganon. Tapos, ayun, sabi ko, ano yan, ate? Tapos, ayun, in-explain niya sa akin. So, familiar naman na ako dito sa company na to nung in-explain niya, no? So, ayun, tinry ko. Tapos, nung na-try ko, sabi ko, okay, maganda naman to. Tapos, ayun, tinanong ko kung pwede sa buntis, ganyan-ganyan. Tapos, ayun, sabi niya, oo, pwede sa lahat yan. So, nung na-try ko po, no, inalukan niya ako, sabi niya, ba't ayaw mong gawing business? Sabi ko, sige ate, itatry ko, pero baka wala naman bibili sa akin yan. So, ayun, nag-post lang ako, pinost ko lang, sabi ko, magpo-post muna ako bago ako bumili sa'yo, baka mamaya, alam niyo naman, di ba, syempre, ganun yung mga approach ng mga first time na maanukan, no? So, ayun, nung nag-post po ako, ang dami pong bumili. Ang dami pong nag-order. So, ayun, nung August 2023 yon, nag-ano ako sa kanya, nag-text ako sa kanya, nasa biyahe po kami noon, papuntang Germany. Sabi ko, ate, I'm ready na kukuha ng package. Sabi kong gano'n. Tapos, ayun, inalukan niya ako sa pinaka-higher package. Kasi wala akong ka-idea-idea nun, kasi hindi ako nagtanong sa kanya about sa mga business. Basta pumasok na lang ako kasi ako din po ay galing sa iba't ibang networking po. So, kaya sabi ko, sige, bakit hindi na naman ako magre-risk? Kasi nag-risk na ako sa mga ibang networking. Bakit dito hindi ko i-try? Mag-risk ulit ako kung kung uh, kung ano ba, kung maganda ulit yung kung maganda ba or hindi, no? So, nag-risk ako kasi kung hindi mo i-try yan, paano mo malalaman kung maganda o hindi, di ba? So, ayun, tinry ko, sabi ko, bahala ka na, Lord, bahala ka na. So, ayun, pumasok ako at hindi pa ako nagsisi. Hindi pa ako nagsisi dahil eto na ako ngayon. Eto na ako ngayon sa lahat ng napasukan kong networking, hindi pa ako nakaranas ng ganito, nagsasalita sa harapan ng mga maraming tao, nagtitraining, nagme-mentoring, wala po. So, dito po lahat nag-start sa I Am Worldwide. Kaya, ayun po. So, tinry ko po yung dahil isa pa po, no, isa pa po, share ko lang po mabilisan. Dahil po, ito po kung nakikita nyo po tong baby, yung ito po yung pangalawa ko. Ito po yung naging testimony ko kasi nung napanganak ko po yan, 2 months siya. 'Di ba pag napapanganak yung mga baby, minsan nagyayelo po, 'di ba? So, ayun, nagyelo siya pero hindi siya week lang or days, kundi na tumagal po siya ng 2 months. 2 months po siyang nagyelo at saka yung liver po niya is naapektuhan, lumaki po. So, ayun, um, ang dami pong ginawa sa kanya. Talagang 1 month po kami sa hospital noon. Talagang lahat ginawa para makita kung ano yun, kung bakit saan nanggaling, bakit nagyelo siya ng ganun katagal, at bakit lumaki yung liver. So, dito ang daming ginawa, ang daming sabi, genetic daw, lahat talagang kinontrol po lahat. Wala pong nakita, kundi lahat naman is walang nakita, lahat naman ng resultato is okay, ng result is okay. So, ayun, nung nakilala ko nga si Barley, sabi ko, bakit hindi ko itry ipainom sa anak ko? Dahil, alam nyo ba, napakataas po ng acido biliary niya.
yung pagkakayelo po niya. Ang taas po nun, ang taas ng result po nun. Nasa 360 po yun. So, which is napakataas po nun, hindi po okay yun sa ano sa baby kumbaga. Sa lahat in general hindi po okay yun kasi po pag nagbabawas po yun, ang tinitignan po namin palagi is pag nagwa-white na yung pagbabawas niya. Kasi pag white na po yun talagang nako delikado na. So, hindi po ako hinayaan ng Panginoon na ipatry sa baby ko yung barley. Kasi pinatry ko sa iba, bakit sa baby ko hindi, di ba? So, ayun, tinry ko po. Sorry po. Tinry ko po sa kanya. Tapos, ayun, nung ano, nakatulong po si Barley kasi yung 360 po na acido biliary niya is naging 260. Tapos, ayan po, every month po namin siyang dinadala sa ospital para tignan po yung dugo niya noon kung okay ba or ano. So, dahil po sa barley, natulungan po siya dahil sa 360 naging 260, which is yung 260 is mataas pa rin po yon. Tapos naging 160, ngayon po, glory to God, is 50 na lang po. Kaya ang ating barley talaga ay napakabuti. Napakabuti po dahil ang Panginoon gumamit po siya ng instrumento para sa aming baby. Ayun lamang po. So, sorry po dahil alam nyo, napaka hirap po kasing makita ang anak, di ba, sa hospital na nagsasuffer siya. Nagsasuffer kasi 2 months pa lang siya noon. Hindi niya masabi kung ano yung sinasakit niya. So, nag-aalala din po ako noon kasi kakapanganak ko lang din po noon. Ang iniiwasan ko din po noon is yung ma-postpartum po ako. Pero, glory to God po, hindi po ako inayaan ng Panginoon. So, ayun po. Tama na po ang kadramahan at tayo po ay mag-uumpisa na sa ating topic for today. Ayan, hindi ko kayo makita lahat. Ano ba yan? So, ayan po. So, ang topic po natin for today is nahatakan po akong edification. Ayan po, siguro gas-gas na sa inyo to no sa ibang mga mga mentors, siguro gas-gas na 'di ba? So pero sa mga baguhan is ito po sa mga first time na makikinig is ito, edification. So, ayan. Edification create as atmosphere, sabi dito. So, ayan, 'di ba? Sabi ano, bakit hindi ko kasi makita. Is-posta ko lang po yung ano. Ayan. Mga mens, first time ko pong ano ha, magbagsak ng topic. Kaya kung magkamali man ako or may hindi po ako maano, pasensya na po at i-correct nyo po ako mamaya. Ayun po. So, ayan po, sabi nga po dito, edification create atmosphere, 'di ba? So, ayun, it will help you grow your group. It will give you credibility when you have none, 'di ba? So sabi nga po dito, lalo na po sa mga baguhan po, katulad ko, charot, hindi po. So, 'di ba feeling mo hindi mo kayang makapag-pay-ins minsan, 'di ba? Kasi iniisip mo wala ka pang resulta. Yung kasi baguhan ka pa lang, 'di ba? So, wala ka pang resulta, iniisip mo wala kang resulta, ano yung maipapakita ko, paano ako makakapag-pay-ins, 'di ba? So, makakatulong po sa atin yung marunong tayong mag-edify. So, kailangan po dito is marunong kang mag-edify, 'di ba? Ayan po, is the act of edifying or state of being edified. Ayan. Lalo po nating tatandaan na hindi lang po sa mga baguhan ang makakatulong lang sa atin is ang ating upline. So kaya kailangan ma-edify mo ng tama ang upline mo, 'di ba? Kasi siya po yung makakatulong sa atin. So which is wala ka pang resulta, syempre 'di ba? Sino yung iaano mo, sino yung ipapakitaan mo ng resulta, 'di ba? Syempre yung resulta ng upline mo, yung mga ibang upline, 'di ba? Huwag po tayong mahiya, 'di ba? Kasi ganun naman lahat po tayo nag-start, 'di ba?
pati yung mga top mentors diyan din po nagsimula, lahat po, lahat tayo. So, wag po tayong mahiya na ang ipakita po natin na resulta is yung sa upline natin or yung ibang mentors, 'di ba? Kasi lahat po diyan po tayo nag-start. So, ayun po, sa ganitong business kasi, hindi naman lahat nag-start sa malaking ano, sa malaking resulta, 'di ba? 'Di ba pag nag-start ka dito, wala ka naman kaagad just for you or give me five or hindi ka naman kaagad 1 million circle, 'di ba? So, ayun. So, wala pong gano'n. So, wala pong gano'n. So, nag-i-edify do'n sa ano, 'pag ako ini-edify ko do'n sa mentors ko na, ko sa mga nauna sa akin, 'di ba? Siyempre 'yun ang ano, 'yun ang i-e-edify mo, parang iaano mo 'yun sa mentors mo na na kumikita, 'di ba? So ayun. Mens, maliwanag po ba? Type 1 naman po diyan kung maliwanag yung pag-i-explain ko. Baka naman, sa katarantahan ko hindi niyo naiintindihan yung pag-i-explain ko. Kaya ayan po. Kaya kaya mga mens, very very important po na marunong po tayong mag-edify ng mga mentors. Ng mga mentors mo, mentors natin kasi yun po ang makakatulong sa iyo sa business, 'di ba? So, kailangan po dito is yung marunong kang mag mag-edify ng ano ng kumbaga ng um, mag-edify ng upline mo. So, ayun. So, ayan nga, sabi nga dyan, the upline who helps you need to be put on a pedestal so your prospect will respect and respect you and the business. Ayun nga po. So, ayan. Who would you edify, di ba? Dapat po dito, kailangan po alam mo na i-edify yung upline mo, 'di ba? Kailangan marunong ka kahit na downline mo man 'yan na ano, kasi nga sorry dito sabi ano ba yan? Nagkaano-ano, sorry. First, edify your upline. Second, edify your downline. And third, edify your crossline. Ayan po, di ba? Kailangan nga dito, i-edify mo yung upline mo. Kailangan marunong ka na marunong ka kahit yung downline mo, kailangan marunong ka din na i-edify yung crossline mo kasi malaking malaking bagay po 'yun na makakatulong sa iyo sa negosyo. For example po, 'di ba? Once na ano po, once na nag-edify yung upline mo, 'di ba? Napaka-importante na alam mo na yung background ng upline mo. Syempre i-define mo yung ano, yung background ng upline mo, 'di ba? So, paano mo i-define yung ano, yung background ng upline mo? Importante po 'yun kasi hindi mo naman baka mamaya ipapakilala mo yung upline mo, iba-iba yung sinasabi mo, 'di ba? Kailangan pag i-edify mo yung ano, yung upline mo, kailangan alam mo lahat yung background niya. Alam mo lahat kasi baka mamaya sasabihin mo sa ano sa client mo, ganito yung upline ko, matangkad, maganda, napaka-sexy, napakaputi. Ang dami mo nang sinabi, 'di ba? Masyadong exage po yung pagkakaano, pero wag po tayong masyadong exage pag nag-edify po tayo sa ating upline, 'di ba? Yung parang normal, simple but elegant, 'di ba? Ayun. Yun po yung anuhin natin. Kaya yun lang po. So sa downline naman po, sabi dito edify your downline. Dito naman pag in-edify mo yung downline mo, nabibigyan mo siya ng confidence, 'di ba? Kasi um, pag ako ini-edify ako ng upline ko, parang feeling feeling ko proud ako kasi kahit baguhan pa lang ako noon, lagi niya akong ini-edify sa iba, sa mga katim namin. Sorry, sa mga katim namin kasi syempre pag nung baguhan pa lang ako, naku, ano ba naman 'to si ate, lagi niya akong inaano. Yun pala is para ano, parang nakakapag-build ka dun ng ano ng confidence
sa isa't isa. At syempre, nagkakaroon kayo ng relationship, dun talaga dun talaga nag-i-start yung relationship nyo, 'di ba? Pag ini-edify mo yung downline mo. Kaya ako minsan pag inaano ko yung mga downline ko, syempre kailangan din natin silang i-ano para magkaroon po tayo ng ng ano ng relationship sa ating mga downline, 'di ba? So, ayun. Sa crossline naman po, ito po, importante po to. Importante po tong crossline sa negosyo. Bakit? Sa mga bago pa lang po dito, noon po hindi ko alam kung ano yung crossline, kung ano yung ano. Ito po yung hindi ko naintindihan noon nung baguhan ako, no? Kasi syempre, baguhan eh. Kaya sa mga baguhan po, yung crossline po, ito po ang ibig sabihin yung hindi po nakakaalam, no? Kunwari po, yung mentor mo, may left and right siya. Yung kunwari ikaw at si Maria at si Mario, hindi po sila hindi parang hindi kayo magkalinya. Malaki ang bagay na nagagawa ng crossline kumbaga sa pagninegosyo mga mens. Bakit? Kasi um, ano bang tawag doon? Lumalawak po yan eh. Lumalawak yung kilala mo. Lumalawak yung kilala mo na alam mong makakatulong siya sa business mo, 'di ba? For example sa ano, kunwari sa team mo is kunwari na lang sa team mo, may ano po doon, may manager or wala sa team mo is wala pong director, sabi na natin, or nagde-direct sa'yo, pero sa isang team is may director na kumikita. Ano ang sasabihin mo sa kakilala mo? Syempre, actually, 'di ba, actually may kakilala ako dito sa ano, dito sa isa din sa mga mentors ko, pero kumikita, 'di ba? Sabihin natin, 'di ba? Parang iaano mo siya, ikukwento mo na doon sa team na yon is may isang director na na kumikita na siya. May kilala kang kumikita. 'Di ba parang ano, parang proud ka pa, papakita mo pa yung ano, parang magiging proud ka sa sinasabi mo doon sa ano, sa kakilala mo na, uy, may director dito sa team namin, may isang director, pero kumikita na siya ng ganito, ganito lang niya ginagawa yan. Ito siya, oh, papakita mo yung Facebook niya, yung ano niya, 'di ba? Parang magiging proud ka sa kanya, 'di ba? So ayun, sabi mo pa, ayan, part-time lang niya ginagawa pero malaki pag kumita dito, 'di ba? Parang ganon. So ayun. So ginagawa niya pero kumikita siya. Parang ano kasi minsan yung ibang ano ginagawa nila pero parang wala lang, 'di ba? So ayun. So ganyan po tayo mag-edify, 'di ba? Sa crossline natin, sa ano, ganyan po tayo mag-edify para sa malaking bagay na magagawa ng crossline natin, 'di ba? So maintindihan niyo po ba mga mens? Type 1 naman po diyan kung naintindihan po natin yung ano yung topic for today. Yan. Ayan. So, ayan, lalo na po kailangan marunong po tayong mag-edify, marunong tayong i-edify ang negosyo na ginagawa natin, 'di ba? Lalo na sa mga dito sa kumpanyang pinasok mo, sa mga produkto na binebenta mo, 'di ba? Kailangan, yun importante po yun na kailangan marunong kang mag-edify. Kasi kung hindi mo alam i-edify kung ano yung company na pinasok mo or produkto na binebenta mo, nako, wala pong magtitiwala sa iyo kumbaga. Example, 'di ba? Oh, alam mo ba itong sasabihin mo, alam mo ba itong pinasukan kong negosyo? Ito ay napakaganda po. Parang pag i-edify mo, 'di ba? Sabihin mo, alam mo ba, friend, itong pinasukan kong negosyo, itong company na to, naku, napakaganda. Top 1 lang naman po ito sa ano eh, sa Pilipinas eh, 'di ba? Sabihin mo gano'n, itong top 1 lang naman itong networking na to eh. Yung kay Maritone Fernandez, ganyan-ganyan, 'di ba? Parang iaano mo siya na talagang maganda yung networking na pinasukan mo. I-edify mo siya ng maganda. Kasi kung hindi mo siya i-edify ng maganda, walang magtitiwala sa'yo at syempre, naku, ano ba naman to?
parang walang magtitiwala sa'yo, walang papasok sa'yo. Pati syempre ang produkto mo, 'di ba? Kailangan alam mo at kailangan mo din na i-edify 'yun kasi syempre sa bawat company na papasukan may produkto diyan may produkto kang ibebenta diyan, 'di ba? Hindi naman porket pumasok ka na sa isang company, wala ka ng produkto na ibebenta. So ito po, sabihin natin dito, may produkto din po kami. Ang produkto po namin ay hindi po mahirap ibenta 'yan. Ang mga tao po ang lalapit sa dahil kilala nga dahil nga number one network marketing, 'di ba? So ayan, hindi ka na mahihirapan maibenta kundi tao na ang lalapit sa kasi kilalang-kilala na ang produkto mo, 'di ba? So ayun. So dito kailangan marunong kang mag-edify simula sa produkto, company, sa lahat po. Simula from the top hanggang sa baba po para at least kasi malaking bagay ang nagagawa sa atin malaking bagay ang nagagawa sa ano sa natin sa negosyo kumbaga kung marunong kang mag-edify 'di ba kung hindi ka kasi marunong mag-edify na ayun po. Ayan. Inspire others be excited, sabi. Excitement attracts more to be excited. Ayan. Pag once na nag-edify ka ng tao or mga bagay, 'di ba? Kailangan you need to be excited, 'di ba? Kailangan excited ka palagi. Hindi yung baka mamaya mm, yung mukha mo hindi maano, nako, hindi imbis na ma-attract sila sa ang na-attract nila sa yung pagkakasimangot mo, 'di ba? Kailangan yung umaga pa lang dapat naka-smile ka na, 'di ba? Maganda na yung ano mo para ma-attract sila sa 'di ba? At saka syempre excited ka. Excited ka, 'di ba? So, ayun. Kasi dito sa ano sa kasi po dito po sa ginagawa nating negosyo um baliwala baliwan lang 'to. Yung ano bang tawag do'n? Uh, Parang hindi naman sa mangbubudol ka. May tamang ano, baliwan lang dito. Kasi kung hindi ka marunong magbaliw ng ibang tao, nako, ikaw mismo hindi ka ano, kung hindi ka baliw dito sa negosyo mo, ano ba 'yun, paano ba sabihin 'yon? Dito sa negosyo is baliwan lang ang kailangan natin. Baliwin mo ang mga taong nakakasalamuha mo at nakikita mo para kasi hindi ka kung hindi ka marunong mangbaliw ng tao, ibig sabihin hindi ka baliw dito sa negosyo. Hindi ka baliw dito sa company natin, 'di ba? 'Di ba sa produkto pa lang baliw na baliw ka na, sa kitaan nako, mas mababaliw ka pa, 'di ba? So ayun, dito mo makukuha yung mga yung mga resulta mo, 'di ba? Dito mo makukuha yung mga mga malalaking kita, yung mga malalaking resulta mo, kumbaga yung dreams mo, ayun. So ayun. May ano lang po ako 'no, may kwento lang po ako dito 'no, kung nung ano po, nung unang ano po ako dito, pasok ko po dito 'no, nung baguhan pa lang ako dito. So, nung una, siyempre baliw na baliw ako, talagang talagang nung pumasok ako dito nakita ko ang produkto is hindi hindi ako nahirapan magbenta. Hindi ko talagang, "Hoy, bumili ka na dito, bumili ka." Hindi, sila po yung mismong nag-message, lumapit at nagtanong sa produkto. So, alam nyo, nung naano ko yun, unang-una ng naalukan ko, paano mag-member? Ayun agad yung sagot. So, syempre excited ako nun, no, na ano na syempre, uy, ayan, may magpi-pay in na, baguhan pa lang ako, may magpi-pay in na, ganyan, ganyan. So, syempre, 'di ba, ayun, inano ko sila, na-excite ako kasi
nagtanong sila about sa pagme-member, kung paano ako nakapag-alok sa kanila na mag-pay in. So, dahil lang sa maganda nating produkto, wala nang iba. Yun lang po talaga. So, ayun, yun lang po ang habol nila. So, ako talaga, ayun, di sunod-sunod na yun. Pero, syempre, higher package po ako. Syempre, lower package yung mga kinukuha po nila, no? So, okay lang po yun. Na-excite po talaga ako nung talagang pinasok ko po sila simula silver, gold, ganyan. So, kasi syempre, first time mong makapag, ano makapag-pay in, 'di ba? Kasi akala ko noon hindi ako marunong mag-pay in, paano ko 'to kakayanin, sabihin ko gano'n. Hindi ko parang hindi ko ata 'to linya, hindi ko alam kung paano ako makapagpa-pay in. So, ayun yung ano, yung nung sa mga first na pay in ko, about lang sa produkto talaga. Doon nila inano sa produkto, yung produkto talaga ang tinarget nila doon. So, user lang sila, pero inalukan ko sila ng talagang hindi po sa ano, sa silver to pataas po. So, ayun. Ayun po. So, um, ayan, kailangan lang talaga dito is magaling kang mag-edify, mga mens. Kasi doon sila ma-excite eh. Doon sila um doon sila naaano pag magaling kang mag-edify, na-excite na sila, 'di ba? Pag iaano mo. So, integrity. Ano po ang ibig sabihin ng integrity? Ayan, edifying is like transferring your positive honest thoughts or imagination to someone. So, yan. Ano po ang ibig sabihin niyan? So, hindi mo kayang mag-transfer kung ikaw dapat hindi ka excited, 'di ba? Ay, sorry, sorry. Ayan, oo. Kung hindi ka excited, kailangan excited ka sa lahat ng kailangan excited ka kasi nakikita yan sa atin, 'di ba? Nakikita yan sa sarili mong integrity, 'di ba? So, we need to transfer integrity sa mga kausap natin, 'di ba? Ayan po. So, syempre, ito po, ano po ang ibig sabihin nito? DISC. So, syempre, pagdating po sa ano, pagdating po sa pag-edify, kailangan maging ano ka, 'di ba? Maging DISC ka kasi yung DISC po is sa mga personality po natin. Iba't iba po tayo ng personality, 'di ba, mga mens? So, may D, may I, may S, may C, ayan, 'di ba? Um, so dito po, which is ang ma-apply mo sa negosyo, which is ito is ma-apply mo din sa negosyo mo, itong DISC. Itong ano, ito pong ano DISC na to. Um, Ma-apply po natin to sa negosyo natin. Dito sa pag-edify, ang kailangan mong ma-apply is yung I. Ayan, 'di ba? Sabi niya dito, influence, characteristic, high I, enthusiastic, warm, persuasive. Ayan, 'di ba? Kailangan marunong kang magsalita, yung marunong kang yung pag nag-explain pa lang, napapa-oo mo na. Yung nakakausap mo pa lang, napapa-yes na siya, 'di ba? Yung paano ba explain 'yon? Yung kausap mo pa lang siya, hindi pa tapos yung pag-explain mo is oo na kaagad yung maririnig mo, 'di ba? Ayun, kailangan marunong ka talagang magsalita. Sa pag-explain pa lang is naaano mo na siya, namamagnet mo na siya, napapa-oo mo na siya, 'di ba?
So, ayun. So, kaya dito, mahiyain ka man or ano, dito tandaan mo pag mahiyain ka, walang yumayaman na mahiyain. Sino po ang mga mahiyain dito? Ako po dati mahiyain pero sabi nila mahiyain pero sa totoo lang hindi pa ako mahiyain. Ayan. Kaya kailangan, ayan, sementoruan daw mahiyain. Tandaan natin, walang yumaman na mahiyain. Kaya, yung mga hiya-hiya po natin is, mag-out na po tayo dyan sa pagiging mahiyain natin, di ba? Ngayon, kung ikaw ay mahiyain ka nag-start, no? Sino po ang mahiyain nag-start dito, 'di ba, sa negosyo? Gusto mong magkaresulta, kailangan ma-overcome mo yung pagiging mahiyain mo, 'di ba? Kailangan mong ma-overcome 'yun kasi kailangan marunong kang magsalita. Bakit? Kasi nasa sales po tayo. Nasa sales po tayo mga mens. Kasi kung hindi ka marunong magsalita at ikaw ay mahiyain, nako, wala na. Wala na mga mens. Pag yung hiyawang inuuna mo, nako, hindi ka talaga hindi ka talaga magkakaresulta dito. Kailangan, ano ka talaga dito, yung maparla ka talaga dito. Kailangan maboka ka talaga dito. Kasi kung hindi ka maboka, nako, kaya nga yung mentor ko po, dati yan, kasi matagal na po kaming magkasama sa church, no. Noon, wala pa po kaming masyadong relationship na ano. Yan talaga, pag hindi mo yan kakausapin, hindi talaga yan magsasalita. Kahit na magkatabi na kami, may tatanungin ako. Isang tanong, isang sagot. Yun lang. Talagang mahiyain siya. Hindi mo yan maririnig magkwento. Hindi mo yan, wala kang maririnig sa kanya ni isang, wala. Pero ngayon mga mens, tignan nyo naman, na-overcome niya na yung pagkamahiyain niya. Madaldal na siya, marunong na siyang alam niyo yun? Kaya, ayun, nagkaresulta na rin siya, di ba? O, 1 million circle na rin siya, di ba? O, yan. O, si Angel Mentor, si Mentor Rosabel, ayan. I'm proud po sa kanya. Ayan. So, ayun, 'di ba? For example po sa palengke, pag nagpunta po kayo sa palengke, 'di ba? Oh, 'di ba sa palengke pagpasok pa lang niyo sa palengke, 'di ba? Ano na doon? Ang ano pong naririnig niyo doon? Ay, dito na po kayo, may discount po kami dito. 50%, 30%. Dito po kayo, mas mura yung benta ko, ganyan ganyan, 'di ba? Doon sa palengke ganon. Pati din po sa mga sa mga sentro komersyale, sa mga SM mall, 'di ba? Pag pumasok kayo, yung mga sales lady, pagpasok mo pa lang sa kunwari sa bench, ayan, 'di ba? Sasabihin sa yung promo nila, yung mga discount ng mga 'di ba? Ganyan, 'di ba? So ganon din tayo dito sa negosyo, 'di ba? O anong promote po natin, 'di ba? Yung promo discount, 'di ba? So ganon, ganon din mga men sa negosyo, marunong kang magsalita, marunong kang mag-transfer ng knowledge. Ayun. Marunong po tayo, kailangan po nating marunong magsalita. Dito sa negosyo natin is magsalita lang talaga. Magsalita at mag-transfer ng knowledge. Kasi kung meron ka nun, madali na lang yan mga mens. Madali na lang yan. Pag maboka ka, yun lang po. Kailangan gamitin lang po natin ang boka natin para 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 ayun, para kasi sales tayo sa sales tayo 'di ba mga mens? So, ayun. Maliwanag po ba mga mens? Ayan, kaya kung sino po yung mga mahiyain dyan, nako, kailangan nyo pong ma-overcome yun. Mag-out po kayo dyan at kailangan nyo pong dumakdak ng dumakdak ng dumakdak. Kung kayo po ay mahiyain, lumapit po kayo sa akin at tignan nyo po, the other day hindi na kayo mahiyain. Ang aking mentor, lagi ko yan tinatawagan. Dakdak na ako ng dakdak, minsan wala na siyang naisasabi sa akin. Kaya parang minsan ako na yung nagsisale sa kanya. Kaya nako. Ayan, edify your upline. Ayan, anong sabi dito? You may be new to the business and don't have any success on your own to talk about yet. But you can use the success of your upline to build credibility.
Ayan, get to know your upline, build up, tee up your upline, believe what you are saying to your upline, respect your upline. Ayan, ano po ang ibig sabihin nito, mga mens? Ito, yung sinasabi ko kanina doon na dapat alam mong i-tee up or i-build up yung upline mo. Take note po, yung ano po, yung anong tawag dito? Yung tee up po at saka build up is same lang po yan. Same lang po yan kasi pinapakilala mo yung upline mo. Parang, iisa po yan, build up at saka tee up. So, ayun po, yung ano po, kailangan, yung sinabi ko sa inyo kanina, na kailangan alam mo ang background ng upline mo. Kailangan alam mo kung ano yung background niya, kung alam mo kung ano yung lahat, kailangan alam mo. Kasi, sorry po, kasi, for example po, yun ang sasabihin mo sa client mo eh. Example, ipapakilala nyo ako, no? Kunwari, ito po si, ito po si Mentor Kate, nag-work po siya ng barista ng 13 years. Ngayon ngayon pumasok siya sa ganitong negosyo, kumikita na po siya sa ganito. Actually, part-time lang po niyang ginagawa, etc. etc. So, kaya kailangan alam niyo lahat ng background ng mentor niyo, 'di ba? Kasi yun yung sasabihin mo sa client mo. Yun yung sasabihin mo sa client mo kasi ikaw yung bridge, kumbaga ikaw yung nasa gitna. Ikaw ang magpapakilala ng upline mo sa client mo. Kaya kailangan alam mo. Importante po yun mga mens, kailangan alam mo ang background ng upline mo. Kasi yun po ang sasabihin mo sa client mo. Need be excited once na nagbi-build up ka. Kailangan excited ka, 'di ba? Excited kang pero wag naman yung masyadong ano mga mensa, wag naman masyadong exaggerated yung pag nag-build up ka ng ng upline mo, wag yung masyadong exage. Kailangan yung kapakapaniwala naman, yung simple but elegant. Oh, 'di ba? Kunwari, ayan, um, at saka kailangan excited ka, wag yung patay-patay na. Sabi no, oo, ito yung mentor ko, si Mentor Rosabel, 1 million circle, ganyan, ganyan. Naku, 'di ba? Parang pag ikaw nag-tee up ng ganon, 'di ba? Sinong magtitiwala sa'yo? Sinong mag-aano sa'yo? Di ba wala? Naku, sabi ng client mo, naku, ano ba naman to? Ano ba naman tong ano? Imbis na maniniwala sa'yo, sabihin na, naku, hindi, parang hindi ako maniniwala sa'yo. Parang ganun. Kailangan, ano tayo, yung, excited. Kailangan, bigyan mo ng yung, ayan, ito po ang upline ko, si Mentor Rosabel, ganyan, ganyan, ikukwento mo yung, yung background niya. Syempre, OFW, siya po ay Elite Emerald Executive na siya, ganyan ganyan. Tapos 1 million circle na po siya. Yung sasabihin mo lahat ng background ng upline mo na paniwala sa tingin ng client mo, 'di ba? At saka sa ibang tao. Kailangan credibility tayo. Nagsasabi ka ng mga hindi totoo. Kasi pagdating ng baka mamaya ikaw na bridge, yun ang sinabi mo sa client mo. Tapos mamaya pag nagpakilala na yung yung upline mo, iba yung sinabi mo. O di ba parang nako, ano ba naman to? Iba yung sinasabi. Hindi sila teamwork, hindi magkatugma yung mga sinasabi nyo, 'di ba? So kaya kailangan mga mens credibility tayo. Ayun yung importante. Ayun. Sabi nga, believe what you are saying. Ay, sorry. Saan na ako? Ay, sorry, wala pa dyan. Ayan, nawala. Ayan. Sabi nga, mga mens, believe what you are saying to your upline. Ayun nga yung sinabi ko kanina, no? Minsan kasi may mga distributor na tiniti up yung nagtiti up pa lang sila.
nagtitiap ng mga upline, parang hindi na kapanipaniwala, 'di ba? Parang nagdududa na, nagdududa pa yung tinitiap mo pero hindi ka ano, hindi ka parang ano ba 'yun? Ano bang tawag doon? Hindi ka panipaniwala, ikaw na nagtitiap, hindi ka naniniwala, ikaw pa yung nagdududa, 'di ba? Dapat hindi gano'n mga mens. Kailangan ano tayo, yung credibility tayo. Respect your upline, 'di ba? Sabi niya dito, respect your upline. Kasi siya ang makakatulong mo sa negosyo, sa lahat ng bagay, sa lahat ng dito sa negosyo. Upline mo lang ang makakatulong mo. Tandaan mo. Tandaan nyo mga mens, tandaan natin. Tandaan natin, ang mentor po natin ang iintindi sa'yo. Siya lang po ang iintindi sa'yo sa lahat ng bagay. Pag once na inedify mo yung upline mo, nagbibuild ka dito ng credibility, respect at confidence. Mga mens. Kaya respect your uplines mga mens. Ayun, kasi siya lang talaga ang makakatulong. Siya lang sa lahat ng mga ano na mga attrition mo, lahat ng mga problema mo sa upline mo lang talaga ang makakatulong sa iyo. Kaya malaking tulong po ang upline. Ayan. Kaya ayun, credibility, respect at confidence lang po mga mens. Ayan, malapit na po ba tayong matapos? Maano pa to, medyo mahaba pa po. Edify your downline. Ayan. Dito naman po tayo. Ayan, sabi po dito, edify your downlines, leaders can keep your business intact. Believe or trust your downline, it gives your downline confidence, positivity, difference, and teamwork from you. Ayan. So dito naman mga mens, sa downline, ayan, sa downline, nagkakaroon kayo ng teamwork, 'di ba? Nung bago ako, lagi akong tinataas ng mentor ko, yung sinabi ko sa inyo 'di ba kanina, ini-edify ako. Eh, eh, ini-edify ako ng mentor ko. So, parang, syempre, nakaka-proud yun, 'di ba? Kasi lagi kang ini-edify. So, talagang solid kayo kung ano, kung marunong kayong i-edify ang downline nyo. Solid na solid talaga yun kung marunong kang mag-edify ng downline mo or sa bawat isa. Kung marunong kang mag-edify sa downline or sa bawat isa. At syempre, nabibuild dito ang belief at saka yung tiwala at saka yung anong tawag dito? Yung belief and trust. Ayan, nabibuild dito ang belief and trust. Kasi mahirap yung wala kang mahirap yung wala kang tiwala sa downline mga mens. Mahirap. Kasi dapat meron kang tiwala sa downline mo. Bakit? Kasi business natin 'to. It means we need to help each other, 'di ba mga mens? Kailangan magtulungan tayo. Teamwork nga teamwork from you. Kailangan may teamwork tayo. Kasi kung wala kang tiwala sa downline mo, nako, wala. Hindi mag-aano yan, mag-go, kumbaga. Kasi yun po ang importante yun po ang number one na anuhin natin, yung tiwala, trust sa downline. Kasi kayo po ang magtutulungan sa negosyo nyo. Kayo po ang magtutulungan sa negosyo. Tayo po, teamwork. Ayan po. Edify your crossline. Ayan, ito naman. Creates creates teamwork, help your upline and your leaders. Confidence, respect, credibility. Ay, ayan. Ano na. Ano ba yan? Mm-mm. Gusto na atang matapos eh. Nag-aabante na. Ayan. So, sabi ko nga kanina, 'di ba, malaking bagay ang crossline, mga mens. Malaking bagay ang crossline pagdating sa pagninegosyo. Kasi kaya dapat
Kaya dapat ikaw marunong kang ano, mga mens, marunong kang makihalubilo, marunong kang makipagkaibigan. Hindi makipagkaibigan makipagkaibigan, friendly. Makipagkaibigan, 'di ba? Hindi porket ibang team ka na, hindi mo na sila kilala, alam mo yun, hindi mo na sila pinapansin. Naku, hindi ko naman yan ka-team. Naku, ayoko niyan. No, hindi po tayo ganun. Wag po tayo magiging ganun. Kasi kung ganun tayo, naku, hindi mo sila makikilala at hindi ka friendly sa ibang team, naku, walang tutulong sa'yo. Yan po, tandaan natin. Ang crossline po is napakalaking halaga yan. Hindi porket hindi mo kunwari po Wolves tayo 'di ba sa ibang team, kunwari sa Blast, 'di ba yung mga ibang iba't team talagang kailangan ano makipagkaibigan ka doon, kailangan mamiso ka, kailangan mag-ano ka, yung makipagkaibigan ka, magtatanong ka, basta mag-ano ka doon, hindi porket hindi mo sila ka-team, hindi mo na sila kilala, hindi mo na sila kakausapin. Naku, hindi ko naman yan ka-team, mens. Naku, ako men sa totoo lang, nagtanong ako nun sa sa mentor ko kasi first time ko noon na umattend sa Roma noon, talagang alam niyo talagang umattend ako, hindi ko kasama yung mentor ko. Ate, sabi ko kay Ate Rose, Ate pupunta ako sa Roma, kasama ko yung asawa ko noon. Kami lang dalawa, kasama ko yung anak naming panganay. Pumunta kami nung wala akong kilala noon, wala akong kilala, si Mentor Jenna lang. Si Mentor Jenna kaisip lang yung ano ko doon, tapos yung mga ibang team ng Irresistible, no. Siyempre pagdating ko doon, wala pa yung mga ka-team ko. Ibang ibang team yung nandoon, ibang team. So, sabi ko, nako. Talagang alam mo yung, 'di ba, pag pupunta ka sa isang place na wala kang kilala, parang parang ano, kinakabahan ka or hindi mo alam yung feeling mo, 'di ba? Kung papasok ka ba, nako, mag-aano ka ba or ano, 'di ba? So, talagang inanuhan ko yung loob ko. Pumasok ka doon, nakita ko nun si Mentor Jasmine, yung owner po ng IBC ng Rome. So, ayun, nagpakilala ako. Tapos si Mentor Rosemary. Doon ko lang po sila talaga nakilala. Sila Mentor Rachel. Ayun, talagang naging successful din kasi alam mo yun, marami kang mentors na nakilala sa iba't ibang team. Ang saya-saya ko nun kasi alam mo yun, yung napaka sa madaldal ko, nakahanap din po ako ng mga ano, mga katapat ko na mga sa ibang team na mga kaano ko din ka-level kong ano, madadakdak, 'di ba? Talagang ang saya-saya po namin nun kasi alam mo yun, nag-TikTok kami kung ano-ano yung mga ginagawa namin. Talagang nakipag-friend ako, pati yung asawa ko, ano, nakipag-friend na rin sa ano, sa mga andon na mga ibang mentors. Kailangan ganun. Kailangan friendly ka kahit na hindi mo sila kilala. Oh, kunwari close na kayo, no? Ganun yung ginawa ko nun. Talagang kinapalan ko yung mukha ko. Uy, mens! Uy, ganyan. Parang ano, kunwari ano na kayo, di ba? Kaya doon talaga mabibuild yung ano, yung parang relationship nyo. Ayun, add mo ako sa Facebook. Ayun, nag-addan na kami sa Facebook. Kaya ayun, naging friend ko po yung mga ibang ibang mentors sa ibang team. Kaya ngayon, ayun, marami na akong kilala. Yung iba kilala na ako, yung iba hindi, pero ganun talaga, kailangan friendly tayo, 'di ba? Kailangan marunong kang makipag-chika-chika, charot. Chika-chika sa magandang bagay, hindi sa chika-chikang ano, ha. Ayun, kaya kailangan maging friendly ka sa ibang team. Maliwanag po, mga men. Are you learning ba? Baka naman ano, dakdak na ako ng dakdak dito. May natutulog na diyan or ano, ha. Ayan. Heads up. Ayan. The main thing you should be doing if you are new in the business is to edify. Talk about how much they have done for you in helping build your business. Edify your upline, talk about results. Yan. Dito naman, mens, yan ang kailangan nating ma-master. 'Di ba? Kasi syempre sasabihin mo, ito yung mentor ko, grabe,
bago pa lang ako dito, tinutulungan na akong matuto ng mag-mentoring, mag-training sa lahat ng bagay para kumita ako dito sa negosyong 'to. Gano'n ka din pagpapasok ka dito sa negosyong 'to, tutulungan ka din namin kung ano yung nangyari sa akin gano'n din mangyayari sa'yo. Parang ano lang 'yan, tulungan, tulungan nga, 'di ba? Parang iaano mo kung paano ka natulungan ng mentor mo dito. Yung sasabihin mo siyempre sa ano, sa mga friend mo, sa mga kakilala mo, "Uy, alam mo, yung mentor ko tinulungan ako, tinutulungan ako kung paano ako matuto dito mag-ano, mag-mentor, mag-training, kung paano kumita, kung paano yung naabot niya gano'n, naabot ko din." Parang gano'n. Kaya siyempre sabihin mo din 'pag ikaw pumasok ka dito sa negosyong 'to, tutulungan din kita kung paano ako tinulungan ng mentor ko, gano'n din. Kung paano yung resulta na binigay ng mentor ko, gano'n din ang ibibigay ko. Parang itutulong ko sa'yo, parang gano'n, 'di ba? So, ayun. So, tandaan mo na malaking malaking bagay na words yung tulong. Malaking bagay yung tulong, kumbaga yung tulong kasi tulong ng upline mo, tulong, tulong sa'yo. Parang importante talaga yon yung ano, yung salitang help, tulong. Kasi kung wala yung upline mo na tumulong sa'yo, wala kang resultang ganyan, di ba? Parang gano'n, oh. Tama po ba? Kasi ako, kung wala yung mentor ko, mga mens, na nag-push sa akin na ganito ang gawin mo, yung step by step ba, natuturuan ka, ganito, ganito, ganyan, ganito ang gawin mo para ganyan, gano'n. Yung ano, yung kaya ako nakarating dito. Andito ako ngayon nagsasalita sa harapan niyo kasi natuto akong mag-training, mag-mentoring, magsalita. Ayun. So, kaya sa akin, yung ano, yung salitang help is importante po yun kasi kung walang tutulong sa'yo, walang mangyayari sa buhay mo. Walang mangyayaring resulta sa'yo. Walang mangyayaring kung ano yung meron ka ngayon. Kaya magpasalamat ka sa mentor mo. O, ayan. Type nyo nga po, salamat mentor. O, ayan. Kailangan alam mo yung resulta ng upline mo kasi yun yung sasabihin mo sa client mo, 'di ba? Kailangan alam mo lahat sa upline mo. Kailangan alam mo yung resulta ng upline mo. Kasi yun yung sasabihin mo sa kliyente mo, sa client mo. Yun mga mens. ABC rule, bringing the clients for attention and interest on the business through upline. Ayan po, mamaya iaano po natin yan. Ayan, right scheduling. Ano po ito, importante din po ito. Inform your uplines or mentor ahead of time, at least 1 or 2 days. Case-to-case basis, OTS, on the spot. Talk but at least 2 hours ahead of time. So, syempre yan, um, sorry. So, syempre, ayan po, mga mens, kailangan mong i-inform mo palagi yung, ano, yung upline mo, di ba? At least ano, yan nga sabi dito 1 or 2 days. Kasi siyempre, bigyan mo ng time yung mentor mo na 'wag mong biglain. Kailangan may right scheduling ka talaga, hindi yung, "Mens, may papakausap ako sa'yo, ngayon na. Asan ka?" Malay mo yung mentor mo nasa banyo, 'di ba? Naku, may ginagawa or nasa labas nakikipag-date or ano, 'di ba? "Mens, tawag ka ng tawag, Mens, may papakausap ako sa'yo, ganyan, ganyan, ganyan." Naku, yung mentor mo, dapat mga mens, ano, alalahanin nyo din na yung mga mentor nyo, mga uplines nyo is may kanya-kanya ding oras yan. Kailangan sabihan nyo sila. Ako mens, naranasan ko yan. Naranasan ko talaga yan. Lalo na po nung kami ng ano, nag-hit ako ng Rubinon. Talagang nasa labas ako noon kung ano. Syempre, tatlo yung anak ko, mga mens. Alam niyo yung downline ko, "Mens, may pakausap ko, ganyan. Taga ganito, ganyan."
Siyempre ako naman, alam yung siyempre nandito ako sa bahay pero may ginagawa ako nun. Alam yung ayaw ko kasing mapahiya. Mapahiya yung downline ko or gusto ko matapos na yung ano, ayaw ko yung kasi minsan ako naman kasi minsan mga mens talagang on the spot. Talagang ano, ayan alam ni Ate Roan yan. Kasi laging na-on the spot yan nung nag-hit kami ng Ruby talaga. Alam niyo yung naranasan ko talaga yan mga mens, yung mga downline ko, wala talaga silang sinasabi na 1 or 2 days. Wala yan sa amin mga mens. Talagang mens, may papakausap ako, mag-open ka ng ano, messenger, sige. Talagang ako naman, mens, kahit na ako'y nagpapakain ng anak ko, talagang mag-stop ako, andyan, nagpapakain ako, nag-IBP ako. Alam niyo yun, mga mens, yung, ang hirap pala nun, yung umiiyak yung anak ko or nagpapadede ako, talagang, ganyan yung anak ko, talagang, sinasayo ko yung anak ko, nag-IBP ako. Alam niyo yun, yung, sabi ko, nako, sana mapapiin to kasi nakikita akong ganun yung ano, yung itsura ko, yung sitwasyon ko ba. Pero thank you Lord, alam mo, napapiin namin yung mga ibang ano, lahat ng na on the spot napapiin po yung mga yun kasi talagang yung isang DR ko talaga, mens, ganyan, ganyan. Talagang kahit na anong oras yan, nagpapakain ako ng anak ko, nagpapatulog ako, or ano, minsan yung asawa ko, sabi niya, naku, ano ba naman yan? Lagi ka na lang ano, kahit na ano, hindi ko inaano, pero nung ano, nasanay na yung asawa ko kasi kahit na ano yung ginagawa ko, hahayaan ko bigla. Tapos, upo agad ako sa computer. Mamaya-maya, may kausap na ako, nag-IBP na ako. Alam niyo yung mga, yung ganon, pero naisip ko, hindi po dapat kailangan prepared ka talaga kasi minsan yung itsura mo hindi mo rin nakikita yung itsura mo talaga yung haggard na haggard ka. Minsan ako talaga mga mens, haharap na lang ako sa tao, hindi ko nakikita yung ano yung itsura ko, haggard na haggard pala pero nakikita ko na lang sa picture nako. Minsan tinatakpan ko na lang yung mukha ko. Kaya dapat sabi ko naisip ko, nako hindi po talaga dapat yon. Kailangan talaga may right scheduling talaga. Pero worth it naman mga mens kasi pay in naman, o di ba? Talagang ano sabi ko hindi, buti na lang yung mga client hindi tumingin sa itsura mo or sa sitwasyon mo kung nagpapadede ka ng anak mo diyan, may ano, kung ano yung sitwasyon mo talagang worth it kasi pay in din. Ayan. So, yan. OTS, syempre, alamin mo muna kung free yung mentor mo. Ganon din, syempre, alamin mo, kailangan, ayan, si Ate Roan, si Mentor Roan, syempre, minsan nasa trabaho ako, may OTS yung downline ko, hindi ko alam ang gagawin ko kasi si mentor ko, wala din, hindi ko rin yan maano kasi nasa trabaho. Ako, hindi rin pwede kasi nasa trabaho ko. Isa na lang si Ate Roan, Pilipinas pa naman yun. Ate Roan, pwede ka ba? Naku, yan, si Ate Ron, dalas-dalas yan. Sige, magbibisa ko, men. Sige, sige. Ayan. Ilang beses kong na-OTS yan si Mentor Roan. Pero thank you, Lord. Thank you talaga kay Ate Roan. Kasi yung mga na-OTS namin is member na po sila ngayon. Kaya minsan ang OTS din, wala talagang hindi yan na ano sa oras talaga. Talagang seconds lang. Mens, pwede ka ba? Mag-online ka ngayon. Sige, add na kita. Ganyan, ganyan. Mag-add na. Mag-a-add na. So, i-add ko na yan sa ano sa Messenger. Ayan, andyan na yung client, naghihintay na. Ayan. Tapos bigla si Ate Roan na yung mag-aano habang nagtatrabaho ako. Andyan si Ate Roan yung nag-IBP. Kaya thank you, Mentor Roan. Lagi kang andyan kahit na OTS. Ayan. Oh, di ba? Ay. Kaya kailangan ready din tayo, di ba? Hmm. Hay, ayun. Kailangan, ako lagi akong on the spot. Kasi nasanay na ako sa on the spot eh. Alam niyo yun, mga mens. Kasi bilang nanay, laging on the spot, laging ano, laging handa ka talaga eh. Sabi nga ng mentor ko, lahat ng mga ginagawa mo, hindi ko kakayanin yan. Parang kanina mga mens. Alam niyo mga mens, napaka-worst talaga tong araw na to kasi 1 month pa lang binigay na ni Mentor Claire yung ano, yung schedule, no. Nagpaalam ako sa amo, okay, ganyan, ganyan. Tapos bigla ba naman sabi, ay hindi pwede kasi may ganyan, ganyan, may ano, hindi ko alam kung saan ko iwan yung anak ko. Hindi ko alam, tumawag ako dun sa kaibigan ko kung pwedeng bantayan ng 3 hours sa nanay ko, ganyan. Wala, okupato lahat sila. Wala po talagang available. Yung asawa ko ngayon, hindi siya pwedeng mag-skip ng ilang oras. Kaya ang ginawa ko, dinala ko yung anak ko. Pero napakabait naman kasi nakaupo lang siya doon.
3 hours yun na andun naglalaro lang talagang ginawa ko. Alam niyo yung parang gumalaw na lang ako ng ewan ko, parang ang bilis ko eh, parang ano, parang ewan ko kung paano ko nagawa yung mga ginawa ko talaga. Kaya kanina, tas si mentor, ano, talaga, si mentor ko nag-text sa akin, sabi ko, naku, andito pa ako sa trabaho ko, mens, ganyan, ganyan. Kaya, pero ano naman, okay naman kasi, andito ako ngayon, o ayan, tignan nyo, kahit na ano, di ba? Nakakaya. Kung gusto, kakayanin, may paraan, di ba? Kung ayaw, hindi mo gagawan ng paraan yan. Yan, mga mens. Naku, ba't ayaw nang mag-ano to? Ayan. Ayan. A, advisor, uplines, mentors. B is bridge, is ikaw yon. At C is client. Ay, ano ba yan? C is client. Ayan, yan yung sinasabi ko po kanina sa inyo. Na ano, so ayan. Ayan mga mens, yun yung maganda kasi, ano ba yan? Nawala ata ako. Ayan, yun yung maganda mga mens kasi ang pag-edification po dito kasi nakukuha kasi yun sa ano, nakukuha kasi siya pag syempre ititake mo yung action, 'di ba? Saan na ba? Sorry mga mens. Ayan, sorry. Ayan, A is advisor, yung upline mo yon, mentors mo. B is ikaw, ikaw na nagdala dito sa ano sa negosyo is bridge, ikaw yon. C is yung client, 'di ba? So ABC. Yun nga yung sinasabing ABC sa mga hindi po sa mga baguhan po yung ABC is yan po yung ano, yan po yung ibig sabihin niyan. Ayan. Edification is not enough in words alone. Protect your upline, create a good relationship, accept your upline, never expect. Ayan po, sabi po dito, ang maganda po dito talaga, yun yung maganda pag edification kasi nakukuha kasi siya sa pag syempre iti-take action mo yung ano, iti-take action din natin kung tayo kumbaga. Magbi-build ka din talaga, 'di ba? Magbi-build ka ng relationship mo sa mentors mo, um, hindi lang sa about sa business. Hindi lang about sa business yung anong tawag dito? Yung pag-uusapan nyo, kumbaga, yung hindi lang about business, kundi yung relationship nyo talaga. We are family kasi kailangan pamilya tayo. Kailangan nagkakaintindihan tayo sa bawat problema, sa anumang bagay. Huwag kang mag-expect na lahat ng bagay na ire-request mo sa mentor mo is mag-oo siya. Kasi mga mens, um, may ibang bagay din siyang ano ginagawa, kumbaga hindi lahat is maooan niya. Kaya kailangan mga mens, kailangan din nating unawain ang ating mentor. Huwag tayong mag-expect na, oh, uh, ano naman tong ano ko, yung mentor ko, yung pinakausap ko. Kunwari, may pinakausap ka, no? May pinakausap kang client, kumbaga, kunwari. Tapos yun, hindi nag-pay-in sa'yo. Ay, ni-expect mo kaagad, ay, mapapa-pay-in na ng mentor ko to. Ganyan, ganyan. Tapos, in-expect mo, ako, yung mentor ko, hindi naman nag-pay-in. Ang dami mo nang sinasabi, ang dami mo nang iniisip, di ba? Huwag ganun mga mens. Kasi, hindi kasalanan ng mentor natin yun. Nasa sa tao yun. Kasi hindi naman porket na ang nag-explain is mentor mo na, ini-expect mo na is, makaka-pay in na to. Pay in na to. Nako, ganyan. Talagang ang laki na ng ano mo, di ba? Wag po tayong mag-ano kasi, mga mens, hindi po lahat is magiging oo lahat, di ba? Kaya never expect, yun nga, na ano.
Ayun. Siguro naman mga mens, pero for sure naman lahat naman siguro dito ng mga ano, mga mentors natin is gina-guide yung mga downline, 'di ba, mga men? Sure naman 'yan, 'di ba, mga mens? Gina-guide tayo ng mga mentors ng mga n- lahat ng mga mentors natin is gina-guide yung mga downline, 'di ba? Katulad ko, gina-guide ako ng ano, ng mentor ko. So, ganun lang 'yun, mga mens. Kaya kailangan magkaintindihan kayo ng upline, kasi isang pamilya po tayo. Hindi porket nasa negosyo na tayo, is negosyo lang yung pag-uusapan natin. Hindi po, mga mens. Dito dito tayo magbi-build ng relationship natin. Syempre may oras sa pag-aano natin ng business, sa 'di ba? Sa hindi lang talagang business business, business ganon, hindi. Ano po, magcre-create po tayo di katulad niyan, kami ng mentor ko, mga mens. Pag-usapang negosyo, negosyo lang talaga. Pero pag sa ano naman, may time na ano kami, yung iba yung ano namin, iba yung hindi lang negosyo yung pag-uusapan namin. Kaya ganun talaga yun, mga mens. We are family. Kailangan nagkakaintindihan tayo. Kailangan intindihin mo yung mentor mo. Kasi ang mentor, mga mens, ay hindi madaling maging mentor na ano, baka sabi nyo, yun ako, mentor yan, ganyan, ganyan, kumikita na yun. Hindi po. Marami pong iniisip ang mga mentors. Alam nyo na siguro kasi lahat po dito tayo is leaders na tayo dito, 'di ba? Ayan. Hindi porket wala kang resulta or ano, hindi ka leaders po, pero lahat po tayo ay leaders na po dito, kaya kailangan unawain po natin 'to. Ayun, mga men, naunawaan po ba? Ayan. Anong sabi dito? Anong sabi dito, mga mens? Siguro lagi nyo na tong naaano, 'di ba? Na nababasa, when you're up, go down, and when you're down, go up. Yan. 'Di ba sabi dito, mga mens, ang meaning niyan, mga mens, kapag masaya ka, may achievement, at mararating mo yung ano mo, yung tagumpay. Ibahagi mo yon sa team mo or organization mo, 'di ba, mga mens? Pero kung ikaw ay down, mga mens, nako, nanghihina ka na, discourage ka na, nalulungkot ka na, naiiyak ka na diyan, ang dami mong mga ek-ek diyan na ano, saan ka lalapit, mga mens? Baka sa downline ka lalapit. Sino pong ano, wag po kayong lalapit sa downline. Sa upline po kayo lumapit, mga mens. 'Di ba, mga mens? Kaya i-share mo lahat ng mga problema mo. Kailangan mo ng pera sa upline mo, kailangan mo ng ano sa upline mo. Upline ka, upline or crossline ka, mag um, mag-open, wag sa downline mo. Kasi, mga mens, pag nakita ka ng downline mong ganyan ka, nako, baka maghilaan na kayo pababa, wala nang magiging ano, imbis na magkaresulta kayo, wala na. Hindi na kayo magkakaresulta. Kaya lahat po, mga mens, sa upline po tayo lumapit. May problema kayo, lahat ng problema nyo, lahat ng hindi nyo nagugustuhan na nakikita sa team nyo, upline, 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 upline lang kayo lumapit. Huwag po sa downline. Kasi pag ang downline nyo is ganyan din, kasi ang downline minsan, lalong-lalo na pag bago pa lang yung downline mo, tas i-open mo na yung mga problema mo, mga ano mo, nako, imbis na iyan ay umangat, wala na. Baka pababa na kayong dalawa niyan. Hindi lang, pati lahat ng team mo bababa niyan. Talagang pahila pababa yan. Kaya, mga mens, yun nga sabi ko, lahat ng mga problema, mga ano mo, sa upline ka lumapit. Okay po ba, mga mens? Ayan, kailangan nyo ng pera sa crossline. Kailangan nyo ng ano, andyan si Mentor Claire. Di ba, Mentor Claire? Hindi, joke lang yan, Mentor. Nagpapatawa lang ako. Hindi. Ayun nga. Um, Ayan, kaya sa upline lang tayo lumapit, kasi siya lang po ang makakaintindi at makakatulong. 'Di ba, mga mens?
Ayan, malapit na po tayong matapos. I mean, tapos na ata tayo. Ah, ayan mga mens. Dito sabi, ano yung, ayan, yan ko na lang. When you get into a routine of edifying people, it will become a habit and will become something you do throughout your life. It will also make a difference not only in your business but in your personal life too, because people will notice a difference in you and will attract other positive people into your life. Edification can help improve relationship because it encourages you to see good things to edify them about. When you concentrate in the good, it will keep you positive and happy. Ayan mga mens. Ano yung kailangan nating ano yung kailangan nating i-practice, 'di ba? Talagang nagiging habit mo 'yun, 'di ba? Habit mo at napakagandang habit yung marunong kang mag-edify, mga mens. Marunong tayong mag-edify ng mga tao. Yun yung yun yung magandang, yun yung i-practice natin at magandang maging habit natin. Kasi, ayun nga, ito pa lang mga tinuturo natin, hindi lang kasi pang business mga mins eh. Hindi lang sa about business yung tinutukoy natin dito, 'di ba? Pati pa, mga personal life din natin, nagiging positive ka, 'di ba mga mens, ganon. Yung mga lalo na sa mga training, 'di ba? Yun yung maganda na nai-improve yung relationship mo. Itong ginagawa natin is relationship business, 'di ba? Na kaya malaking bagay ito na marunong kang mag-edify. 'Di ba mga mens? Marunong tayong mag-edify kasi napakaganda ang feeling ang feeling na pag ini-edify mo, 'di ba lalo pag nagiging lalo kang nagiging positive kumbaga mga mens, 'di ba? Pag ini-edify mo yung 'di ba? Sino po yung dito, yung feeling, napakaganda ng feeling pag marunong kang yung napakaganda ng feeling mo pag ini-edify mo yung ibang tao, 'di ba? Lalo kang nagiging positive, 'di ba kunwari, ayan, inaano ko si Mentor Roan. Mentor Roan, ikaw yung nakikita ko kasi ikaw yung nasa ikaw lang yung nakikita ko eh. Kaya, ayan, 'di ba? Pag ini-edify ko si Mentor Roan, syempre, ang ganda ng feeling niyan. Talagang nagiging positive yan. Ako, ano naman, 'di ba? Lalo na pag mga top mentors na yung nag-edify sa'yo niyan, 'di ba? Minsan si Mother Wolves, yan, mga yan, pag ini-edify yung mga pangalan natin, 'di ba? Parang ang ganda ng feeling, 'di ba, mga mens? Ang galing, galing. Baka mamaya sabi niya, "No, congrats." Mamaya, syempre, tayong mga na-schedule dito, syempre, pag kino-congrats kanila, 'di ba? Ang ganda ng feeling, 'di ba? Ang ganda ng parang hindi naman sa yung mga mens, pero wag lalaki yung ulo natin na. Wag yung pag kino-congrats ka, ayan, thank you po. Pero syempre, parang tagos sa buto yung yung kilig mo, kilig to the match ka, 'di ba? Para na pag ayun mga mates, ayan. Ayan, tapos na pala tayo mga mens. Nako, parang bitin na bitin akong nagsasalita dito. Ayan. Sabi nga dito, do what you have to do until you can do what you want to do. Ayan, mga mens. So, mga mens, sana may mga naintindihan kayo sa tinuro ko at sana maliwanag sa inyo yung yung edification. Ayan, akala ko hindi ko kayang ibagsak to. Alam niyo ba yung nanginginig ako? Sabi ko, naku, hindi ko kaya to. Parang hindi ko kaya, Mentor Claire. Parang ayaw na ata ako. Ayaw na ata ako Pero mga mens, ito lang, iano ko lang sa 2 Timothy 4:17. The Lord will stand with you and give you strength. Ayun po yung verse na iwan ko sa inyo, no. 2 Timothy 4:17. The Lord will stand with you and give you strength. Ayan. Thank you mga mens. I'm Kate Tadeo and I am worldwide.